Hello, welcome on board. Ako na naman ito, ang kabasa niyong si MRD. So, andito na ako sa barko. Kakasampa lang, no? Kaninang umaga. So, itong barko na ito ay pagmamayari ng Koreano. Kapitan at saka chief engineer ay Koreano din. The rest of the crew is mga Indiano. So, binili ng owner ko ito. Principal namin ay Greek. So dito tayo ngayon sa Kwinana, Australia, no? Sa Perth, magloading ng alumina. Ang barkong ito ay halimang budiga, size lang. I-discharge to doon sa Malaysia. Nakalimutan ko yung sabi ni chiefmate na port, pangalan ng port doon sa Malaysia, at doon na mag-crew change talaga yung mga kabaro natin, doon sila sa Sampa. So itong video na ito, no, ay ipapakita ko sa inyo ang panibago nating version. Gaya sa last ko na uploaded videos doon sa YouTube ay meron tayong version 6 and 7. So ito na ngayon, ito yung 6. Yung rod natin, main pull, ay ganun pa rin, which is napaka-eksi, 30 cm lang, isang roller lang ito. Tapos yung rail natin ay ganun pa rin, yung pinaka original natin. Hindi kasi dumating, ay na-cancel kasi yung order ko na Shimano, which is smaller pa dito, magaan saka matibay. Kaso lang may kamahalan, alam nyo naman yung brand na Shimano, mahal. So hindi ko inakala na na-cancel dahil galing abroad pa yung order ko na yon. Hindi ko nabantayan, na-cancel hanggat tinawagan na ako na mag-convert sa barko. Kaya o-order ako ulit. Ulitin ko yung version 6 at saka 7. Ibang reel na naman dahil ito yung ginagamit natin ay matibay siya, although pero mabigat siya konti, malaki-laki kasi. So yun, ito lang muna yung gawin ko na pagsamantala na reel. Itong nasa box ay ganun pa rin. Matagal ko na itong ginagamit, matibay ito, hindi nasisira. Medyo pinalitan ko lang yung ibang dapat palitan ng mga parts, lalo na sa sa mga bolt dahil siyempre nalublob sa alat. Kahit stainless siya ay kakalawangin pa rin, may kunting kalawang. Yun, ito yung version 5 natin, dala ko pa rin, i-assemble natin. Ito yung version 6. Itong spreader natin ay dala ko carbon fiber. Yung isang klase ay titanium. So galing US yun, may kamahalan din. So alam niyo naman guys, no, kung mahilig kayo sa eyeglasses na anong tawag nito, Oakley, ay titanium, ay alam nyo na yun yung presyo, napakamahal. So ganun din yung spreader natin, matibay, maliit, magaan, galing US, titanium, at saka ito carbon fiber. Carbon fiber ay flexible siya, parang ganon, pero matibay talaga ito. So yun, ito yung spreader natin. At saka pangalawa, ito yung wing natin, sabi ko sa inyo na magnet na. Ito yung T natin. Yun. I-magnet natin. O yun, lumagatok. Yan, lumagatok. So yan, kaya yun yung design natin, no, magnet. At saka natitwist siya. Anong posisyon mo, maiikot. Ito rin, naiikot. Yan, napakaganda nito na design, matibay. Stainless yung natin, yung pins. Mayroong ding ring, dito dadaan yung tali, no? Tali. So, maggaan na talaga ito compared sa version 5 natin na iba naman ng design, parang bali-bali dito. Ito detachable siya, hindi siya bali-bali, detachable. Yan, magnet. Yan, lumagutok. Yun.
So ito yung spreader natin na gagamitin. Ito yung holder ng camera natin, action camera, Insta, anong brand yan, is Gcam or GoPro, DJI. Ito, pwede dito. Ito yung flashlight natin, diverse flashlight ang ilagay dito. Yan. So yan, dito lagay ang flashlight paggabi, pero kung araw naman nunid yung flashlight para malis yung bigat. Yun siya dito yun. At saka sa baba naman, ito yung GoPro cam ilagay natin. So meron tayong dala dito na GoPro. Yung dala kong GoPro ay tatlo, GoPro 4. Yung GoPro 4 natin ay hindi siya touchscreen, yung sa likod walang screen. Ang iba naman may screen. Yun. Ito yung GoPro natin. So subukan natin itong 4. Meron din akong dalang GoPro 8. Meron din akong Max 360. So tatlo. So recommended ko sa inyo ay branded talaga. Quality na camera ang gamitin. Huwag kayong umasa doon sa gaya ko dati na free, ay demo cam lang yun. Wala yun, hindi nyo maasahan. Pang demo lang kasi yun. So dito sa baba, ilagay na natin yung camera. Again, ito yung mount niya. So napakalaki yung pagkakaiba, no, sa version 5 ko na holder ng camera or speeder. So dito natin ilagay. Nag-andar na yung wifi. So ito. Yung ano pala natin, palitan natin to dahil maiksi yung hawakan niya. So itong GoPro 4 natin ay phase out na ito sa company, pero marami tayong mabibili na second hand, no. Tuwan ko sa inyo ay nagagamit to, maganda, naro-rotate siya ganon 360. So upright pa rin yung recording niya kahit nakabaliktad, nakaganon. Instead na ganito, kung iganon natin bago i-record, pag-record niya is upright pa rin yung posisyon ng display sa camera. So ito na yon, nakabit na natin yung camera na GoPro. So ito yung spreader. Tingnan nyo yung guys, oh, napakaliit na at saka magaan. So ibaliktad natin dahil hindi nag-align. Dito yon sa kabila. Yun. Yun, ito na siya, oh. Yun na siya. Hindi lang muna natin ilagay yung flashlight natin dahil andito sa loob ng version 5 natin. So ganyan lang muna siya. Ito. Tapos na ito. Yung pull natin. Pasok natin dito. Yun. Dito. Yung sling pala ay nasa ano pa rin, nasa version 5. Di na ako nagdala ng maraming sling dahil pwede ko lang naman palit-palitan sila dito. Purpose ng sling ay ibitay natin. Advice ko sa inyo, itong bagay na ito ay hindi lang basta-basta na ilalapag sa table. Once masimbol ito, kailangan nakabitay. Nakabitay siya.
So ito yung tali. Sa tali, huwag kayong mag-alala sa tali na bakit manipis, gabuhok lang. Ay ang capacity nito 9.2 kg times 2, dalawa kasi 18.4. Depende naman sa sa taba niya. Ito ay 0.16 ito mm yung tali na ito. Huwag kayong gagamit ng mataba ha, sobrang taba, dahil pag malakas na hangin ay padparin talaga yun, lalo na keep size kayo or Panamax, mataas yung freeboard. Kung mataba yung tali, matamaan ng hangin, ay yung camera nyo, yung spreader nyo ay hindi na tapat sa inyo kung saan kayo yung location na nakatayo kayo. Pwedeng ganun na kunti. So kaya recommended ko sa inyo yung maliit na tali, kahit pa matamaan ng hangin ay itong camera o spreader nasa tapat nyo pa rin. Okay, itusok na natin itong T natin na magnet. Yun. Mamaya titimbangin natin ito. Walang daya to ha. Real time to na timbangin natin. Meron tayong timbangan dyan na pang luggage. Accurate naman yan. Tines ko yan doon, kinumpare sa yung mga analog type na ginagamit sa palengke. Accurate siya. So wala pala yung hook natin. Bila na naman. Napakadaling i-assemble ito guys, mga kabasa. Subukan natin na ipantay. Medyo mataas kunti, pero okay na ito. Mataas kunti dito, pero okay na yan. Yun. Yan o. Yung itong type pala na reel na ito, uulitin ko no, one way lang ito. Ang pag-lower ay itong sprocket. Ito yung pinaka-brake, yung sprocket. I-open brake nyo para aarya siya by gravity. So hindi ito kasama sa pag-ikot. Pipigilan nyo ito, hawakan nyo at saka ganito no. Yan o. Yan. Tapos kung i-brake nyo, tapos i-hip up nyo, yan lang o. Ganun lang. So ito na guys, yung version 7 natin. Dito ganun pa rin, may lagayan ng cellphone holder dito. Nasa version 5 natin yung lagayan ng cellphone.
So wala kasing isling, hindi muna natin to matimbang. So isa-isahin lang natin. So ito na siya. Ito na, napakadali. Yun oh. Paganda oh. So pag may isling, yung plastada niya ay nakabitay, nakaganon. Hindi yung ilagay dito dahil sensitive itong mga ring, baka mabali. Dahil magaan ng spreader natin, so tinanggal ko yung butterfly nut dito. Ang purpose kasi nun para makatulong sa pag-heat up ay magaan-gaan, iangat yung bigat ng spreader pati flashlight at saka camera. Yun yung purpose ng pulley, butterfly pulley dito, saka side pulley kabilaan. Tinanggal ko, so yung bigat ng apat na yun nabawasan, pati bolt nabawasan. Kaya ito na, no need na siyang butterfly pulley dahil sobrang gaan na ito. Kaya na siya ng hihilain ng ng rail na ito, yan o. Ayun. Alright, ito. Yan, bitay. So tapos na tayo sa version 6. Ngayon, i-assemble na naman natin itong version 7. Bakit gumawa ako ng version 7? Kasi pagaanan tayo. So dahil mahirap, nakakangalay din, no? Lalo na pag i-extend, naka-extend siya, yung concentration ng bigat na sa dulo, so nakakangalay dito. So gumawa ako ng version 6 para mas magaan. Maliit yung rod natin, less than 30 cm na ang haba, maliit yung body. Wala na siya dahil maliit siya, dahil gusto natin mas magaan. No need na yung kasama ang bigat sa cellphone holder, wala na yun. Saka yung cellphone mismo, ang weight niya, wala na rin dito para mabawasan yung alay. Yun ang purpose niya. Dito na lang ilagay yung natin, cellphone. Kung mag-absorbe tayo, syempre naka-coverall, naka-jacket, meron namang bulsa dito. Yung cellphone natin, dito na lang ilagay. Pag malower na yung camera natin dito, yan, bubuno tayo sa cellphone, dito na natin tingnan. So ito yung purpose ng version 7. Yun, asimbulin na natin. Ganun pa rin yung spreader natin, same sa version 6. Magnet, yan o, tumutunog. Yan. Ilagay natin dito. Yun. Yun, ganun lang. Napakagaan. Putulin natin ito, yung tali, dahil siyempre yung kunti lang dala natin na reel. So ulitin ko, yung Shimano na napakaliit, matibay, durable, no? Mas magaan pa dito, mas lalo siyang gagaan ito. So kung ma-symbol na ito, timbangin natin. Subukan natin yung kunin natin yung sling ng para matimbang natin sling ng version 5. Yun. Sling ng version 5. Yun, timbangin natin ito. Meron tayong weighing scale, no? Walang daya to. Walang daya. Yung pin natin, carbon fiber, napakagaan. Pati yung splitter. So kasama ang bigat sa camera. Switch on natin. Yan. Ito, pakita natin sa isang camera. Yan o. 0.82. 820 grams.
820 grams. Yung version na 6 natin, ano pa kaya kung mapalitan ito ng maliit, no? So ito, ito, uy, balik, tama, yun, 820.82 kg. Yun yung bigat niya. Dito naman tayo sa version 7. Ito na lang din yung gamitin nating spreader. Yung tali putulin, wala tayong wala tayong kuan dito, gunting. So yan o, design natin ay yan o, detachable yan. Pwede natin ibalik. So napakabilis i-dismantle natin o. Kuhan muna natin ito, putulin. Ang hirap pa naman putulin ito sa ngipin, unlike sa nylon. Kasi matibay ito eh. Mahirap putulin to. Ngayon pa ako nakaranas ng putol nito kasi bisita lang tayo dito sa barko. Walang gunting. Hirap. Ang hirap talaga guys. Ito yung sabi ko sa inyo na hindi to basta-basta maputol. Ay, okay. May nail cutter ako. Nail cutter natin. Okay, naka-nail cutter yan. Ito alam nyo naman, kinagat-kagat ko kanina ang hirap talaga tulin. So hindi ito siya basta-basta maputol. Uy, naku, hindi pa pala naputol. Yung ilipat natin sa version 7.
So first time ko ito, hindi ko ito natimbang. Gaya sa sabi ko sa inyo sa last na video ay kaka-upload ko lang kahapon, ay gawin natin ng half kilo. Malaman natin ito kung half kilo ba ito. Hindi ko alam pa kasi ang reel na gamit natin yung malaki pa rin. So yan, malapit na tayong matapos. Yun, tapos na. Symbol na yung ano natin. Version 7. Napakagaan talaga oh. Yan oh. Version 7. Uulitin ko. Pag magbasa tapos maluwir ito, yan yan, iluwir natin. Yan o. Pag maluwir na, bunutin natin yung cellphone, dito natin basahin. Okay? So wala na ang bawas bigat ng sa cellphone dito, at pati yung aluminum natin na cellphone holder. Bawas na yung bigat. Yan, dito natin ipasok sa bulsa natin, no? Kasi nakapagod tayo mag drop survey or naka-jacket, meron naman po sa pasok na natin. Ayun lang, oh, napakagaan yung version 7 natin. So timbangin natin para malaman kung ilang kilo. Yan, 0.79, 790 grams. So kanina 820. So ngayon 790. Ano lang, 30 grams lang yung diferensya. So hindi natin nakuha yung half kilo, no? Kasi itong reel natin ay napakalaki at mabigat ito. Yun. So 790 grams yan. So okay, so hindi ko pala napakita sa inyo. Yan oh. Na-off. Na-off. So natin ulit. Na-off. Okay. Okay, yan oh. Yun. 790 grams or 0.79 kilos. Kilo. Yun. Ito na yung ano natin. Ang version 7. Yung pang-last natin, simbolo natin yung version 5. Ganun pa rin, dala pa rin natin yon dahil okay pa rin yun para sa akin. Saan natin ibitay ito? Sige, dito lang muna siya. 330 grams yung diferensya ng maliit na min pool natin. Ito, malaki kumpara sa maliit. Yun.
Kasi yun lang pagkakaiba nila eh. Yung malaki, 30 grams pa lang diferensya. Simbol na natin yung version 5. Ito. Ito yung sabi ko sa inyo na yan, folded siya. Buka natin. Yun. Saka yung holder ng cellphone ito. So, kita nyo naman yung yung nahulog. May nahulog okay. Alam ko na. Hindi ko na eh. Yun. Ang bilis. Symbol. Nakita nyo naman. Galing sa box. Pagsamantalang ito yung gamitin natin na camera. Yung Max 360. Alright. Nabas na yung spreader natin na pangmalakasan. So ang tagal ko na itong dala-dala. Matibay. Hindi pa rin nasira. Magamit pa rin anytime. Yun yung spreader natin ng version 5. Dala-dala pa rin natin, no? Yun. Yun. Walang cut yun ha. Napakadaling i-assemble. Yun, uulitin ko ulit ha. Ang pag-lower, itong sprocket. Yan ang brake, i-open brake. Pigilan natin ito. Yan o. Open brake. Yun. Close brake. Then heat up. Ito yung wheel niya. Clockwise. One wheel lang ito. Hindi pwede i-counter clockwise. So yan o. Hindi mo maikot yan. Yun. Kabit na natin yung cellphone holder natin dahil para makita ng kabasa natin na Indonesian chief mate. By the way guys, no, lahat silang mga crew dito bukod sa chief engineer at saka kapitan, Indonesian chief engineer at saka kapitan kuan Koreano. Yun. Tignan natin to.
Yun lang, napakadali. Sabit na. Palagi nyo itong i-check guys. Baka hindi nyo alam, maluwag na yung tornilyo dito. Gamit lang kayo ng gamit. Tapos yung cellphone yung pangmalakasan, baka masama dito hulog. Yan, ito po natin. Yung conventional natin na gawi is nakaganon yung cellphone. Ganito yung kastada guys ha. Naka-horizontal yung cellphone nyo. Parang TV ba na ganito ba? Para makita nyo talaga ang display niya sa kuha ng camera. So sa right side yung CP holder para pag coil natin dito hindi sumabit dito sa cellphone, hindi sasabit. Yun. Yan na. So, timbangin natin ha. Walang bigat ng flashlight pero may CP holder at saka cellphone. Timbangin natin. Tanggalin natin yung sling. Yun. Yung timbangan natin. Switch on. Okay. On na. Ditay. Yun. 1.26 kg. 1.26 kg. So yan ha, ebidensya ito. Walang daya to ha. Walang kasinungalingan. Timbang niya 1.26 kg. Hindi kasama yung flashlight. Yun. .26 kg. Alright. Yan. Ebidensya yan. Right. Yun na yun. Bago natin gamitin, i-double check na yung tali nakapatong sa pulley. Yun. Alright. Yun na. Pakita natin to sa checkmate para malaman din niya na mayroong so uulitin ko, napakasip itong bagay na ito gamitin. Accurate. Bakit sinabi kong accurate? Dahil yung nakita ng lens ng kamera, mata ng kamera ay mas malinaw pa kaysa sa mata natin. Lalo na pag naka-vertical yung tirik na tirik yung tingin natin sa tubig doon sa drop, ay hindi tugma yung level ng mata natin doon sa drop marks sa tubig. Ay mahirap. So kailangan gamitan natin ng kamera na level siya horizontally sa drop marks at saka yung lens kamera ng mata ng kamera. Yan, napaka-accurate talaga nun. Lalo na matabunan ng pinder ay gamitan talaga natin dito dahil hindi natin makita yun. Alright, so napakasik, napakadali. Hindi mo na kailangan magtawag kay Buson o EB o OIS na iprepara yung ladder natin at saka crane, provision crane.
Alright. So, bukas siguro aalis kami. Sabi ni Chief Mate na alas 9 daw ng umaga. So, hindi lang yung loading. Parang 24 hours lang. So, tulungan ko si Chief Mate. Ipakita sa kanya ito kung gaano kabilis, hassle-free, accurate reading gamit itong bagay na ito. EMRD. Masters Retractable Drop Sorbie Kit. Yun. Yun siya. Muna. Dito nagtatapos yung episode natin na ito. Alright guys, salamat ng marami. Huwag niyong kalimutan pala na i-subscribe yung munting channel ko na ito, no? I-like nyo, i-click nyo yung notification bell, mag-comment din kayo. Saka ilagay nyo doon ang all para ma-notify kayo sa mga panibago kong mga videos. So yun guys, kung hindi ako maka-reply agad sa mga queries nyo doon sa YouTube, busy kasi ako, maraming iniisip doon sa pagpagawa ng project doon sa bahay. Kaya hindi ko masagot agad. Direct lang kayo mag-message sa Messenger ko, Facebook. Yun, masagot ko kayo agad doon kung hawak ko yung cellphone ko, kasi dito na ako on board masagot ko kayo. Pero yung sa YouTube, hindi, dahil limited access lang tayo sa internet, dahil mahal videos yun doon lang tayo sa Messenger. Alright, yun, ganun yung pangalan ko sa Facebook, Messenger, YouTube, Melchades Danoco. Alright, hanggang sa susunod guys, no? Maraming salamat. Ayos talaga. Peace out.